Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abayaw. Isang magandang araw po sa bawat isa. Ang ating pong paksa sa araw na ito ay hinggil po doon sa ano po ba ang pagsamba sa Diyos-Diyosan sa isang malalim na kahulugan. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay hindi lamang pagyuko sa rebulto o larawan sa mas malalim na diwa. Ito ay paglalagay ng kahit ano o sino man sa pwesto ng Diyos o ni Abayawa. Kahit hindi rebulto, kapag ang isang bagay ay mas minamahal, mas pinapahalagahan at mas sinusunod kaysa sa Diyos, iyon ay nagiging Diyos-Diyosan. Halimbawa, pera at kayamanan, kapangyarihan at posisyon, tao, asawa, anak, lider, pastor, sariling isip, ego at kagustuhan, relihiyon. Ngunit walang pagsunod sa kalooban ng Diyos o ni Abayawa. Ayon doon sa Kolosas 3:5, kaya patayin ninyo ang anumang kamunduhang nasa inyo, ang sexual na imoralidad, kalaswaan, pagnanasa at kasakiman. Nakatumbas na rin ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kalawa, pagtitiwala sa nilalang, imbis na sa lumikha. Kapag ang tao ay umaasa sa tao, anting-anting, espiritu o sistema, imbis na sa Diyos, ito ay idolatry. Jeremias 17:5. Sumpahin ang taong tumitiwala sa tao at ginagawang lakas ang laman. Ikatlo, paglikha ng maling larawan ng Diyos. Ang pagsamba sa maling pagkaunawa sa Diyos, Diyos na ayon sa sariling gusto at hindi ayon sa salita, ay isa ring anyo ng Diyos-Diyosan. Exodo 20:3-5. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ano ang parusa ng pagsamba sa Diyos-Diyosan? Isa, pagkahiwalay sa Diyos. Spiritual na kamatayan. Ang idolatry ay sumisira sa relasyon ng tao sa Diyos. Isaiah 59:2, ang inyong mga kasamaan ay naghihiwalay sa inyo at sa inyong Diyos. Kalawa, pagkabulag ng isipan at puso. Ang taong sumasamba sa Diyos-Diyosan ay nawawala ng liwanag na katotohanan. Roma 1:21-23. Nagdidilim ang kanilang walang kunawang puso. Ikatlo, kaparusahan sa panahon ng paghukom. Kung walang pagsisisi, ang idolatry ay walang hanggang parusa. At ang mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ang kanilang bahagi sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Pagbagsak ng buhay sa lupa. Maraming sumpa at kaguluhan ang dumarating sa buhay dahil sa pagtalikod sa Diyos. Deuteronomio 28:15. Kung hindi mo pakikinggan ang tinig ni Abayawa na iyong Diyos. Ano ang kabaligtaran ng pagsamba sa Diyos-Diyosan? Yung tunay na pagsamba. May katotohanan at espiritu. May pagsunod at hindi lang sa salita. May takot at pag-ibig sa Diyos. 1:4-23-24. Ang mga tunay na mananamba ay sasamba sa Ama sa espiritu at katotohanan. Ano ba ang modernong Diyos-Diyosan o idolatry ngayon? Una, kayamanan at material na bagay. Pagbibigay ng higit na halaga sa pera, kotse, bahay, gadgets, at passion kaysa sa Diyos. Epekto, pagiging sakim, inggit, stress at kawalan ng kapayapaan. Mateo 6:24. Hindi maaring pagsilbihan ng Diyos at ang salapi. Kalawa, kapangyarihan at reputasyon. Pagiging alipin ng posisyon, karangalan o opinyon ng tao. Epekto, pride, pagmamalabis, at takot sa pagkabigo o kritisismo. Kasulatan, Lucas 16:13. Hindi maaring pagsilbihan ng Diyos at ang kayamanan. Tao at relasyon. Pagtitiwala o labis na pagmamahal sa tao. Tulad ng asawa, anak, lider o kaibigan, higit sa Diyos. Epekto, pagkakahiwalay mula sa tamang landas, labis na dependency. Kasulatan, Mateo 10:37. Sino bang umibig sa anak o magulang, higit sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Sariling kaisipan at ego. 4.
Pagpapahalaga sa sariling kakayahan, opinyon o desisyon higit sa gabay ng Diyos o ni Abay Hawa. Epekto, pagkakabihag sa pride at maling desisyon. Kasulatan, Kawikaan 3:5-6. Tiwala ka kay Abay Hawa ng buong puso at huwag sa sarili mong kalaman. Reliyon o ritual na walang puso, pagsunod sa panlabas na tradisyon o gawaing reliyoso pero walang totoong pagsunod sa Diyos. Epekto, hypocrisy, pagkaligaw, spiritual na kamatayan. Kasulatan, Isaias 29:13. Ama, ito'y lumalapit sa akin ang kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Parusa ngayon, kawalan ng kapayapaan at stress. Kalawa, pagkakaligaw sa buhay at desisyon. Relasyon sa Diyos at napuputol o humihina. Kung hindi magsisisi, spiritual na parusa sa buhay na ito. Muli, maraming salamat at loobin po ni Abay Hawa na lahat na makakapanood at makakakita ng bidyong ito ay pagkalooban ni Abay Hawa ng pagkaunawa. Maraming salamat. Isang magandang araw po sa bawat